Hey mga bros, may balita nga po tayo dito po kay Coach Tab Baldwin. Sinabi nga po ni Mr. Snow Badwa, Kuliglig told me that Coach Tab Baldwin has not been attending Ateneo practices the past 3 days. So yun nga mga bros, ito pong si Coach Tab ay kilala rin naman natin na isa sa mga nagdo-dominate talaga dito sa UAAP as a head coach ng Ateneo Blue Eagles. Pero mga bros, huli na kasing naging kampyonato ni Coach Tab noong 2022 pa, lagi na silang natatalo this past 2 years. So alam naman natin ng Ateneo, and malakas yan kapag si Coach Tab nang nagmamando. Di ba nga pagdating din sa Gilas Pilipinas, kahit mga collegiate players ang kanyang kinukuha kaysa sa mga PBA players, talagang nakakapanalo pa rin sila kahit against one of the best doon sa mga countries na nakakalaban natin. So baka nga sinasabi nila dito na si Coach Tab may mga offer rin ito overseas. Dahil syempre nakakagulat din, 3 days na siyang wala sa Ateneo practices. Bibihira lang yan, di ba? Dapat si Coach Tab ay palaging present dyan sa mga past 3 years na rin kasi na-experience ng Ateneo as a 4-time UAAP champion head coach na si Coach Tab ay ngayon lang nila naranasan itong absences ni Coach Tab Baldwin. So nakakagulat nga, baka nga ino-offeran ito ng ibang bansa, pero hindi nyo rin ba alam mga brods, gusto ring silipin ito ng mga SMC teams na ito pong si Coach Tab Baldwin. Why not offeran nila ito? Kaya siguro nag-absent ito pong si Coach Tab, in negotiation siya ng ibang kontrata. So hindi na nga siguro papansinin ng Ateneo, magpo-pro na ulit si Coach Tab Baldwin. Dahil kung matatandaan nyo, 5-time NBA All Champion ito mga kabrod. So talagang iba na rin ang kanyang experience sa ibang bansa. So namimiss na rin niya ang Pro League kaysa dito sa amateur na UAAP lang. So gusto rin niyang umangat din ang kanyang pagiging coaching as a head coach talaga. Dahil yun nga, gusto rin niyang makahawak ng mga pro or professional players na rin mga kabrods. So sabi nga nila, kung si Coach Tab Baldwin nga papasok na ng PBA, ay mahihirapan na talaga yung ibang kuponan na makalaban siya. Dahil iba rin kasi magmando si Coach Tab Baldwin, para din itong coach Tim Cone mga kabrods. Pagdating nga sa Gilas, grabe rin kung magbigay ng performance si Coach Tab Baldwin, all out din pagdating sa ating RP team. Pero yun nga lang, may tampo lang kasi si Coach Tab Baldwin na PBA, dahil syempre sinabihan niya na immature pang PBA pati yung mga coaches din neto. Kaya nga sumasagot si Boss Al Francis Chua na parang masyadong magaling na yung itong sinabi ni Coach Tab Baldwin sa PBA. Dahil syempre mga bros, patama lang yun ni Coach Tab Baldwin para naman magising-gising ang PBA na gusto rin niya na lumakas ang ating professional league. So kaya nga sa pagtungtong dito ni Coach Tab, if ever man na makapasok siya sa PBA, ay alam ko nga mas lalakas lalo ang PBA mga brods, dahil syempre may koponan na mas lalakas. Siguro independent team dapat ang mapuntahan neto po ni Coach Tab Baldwin mga brods, para nga masubukan ang kanyang talent. Kung sa SMB kasi na malakas na talagang mga players, syempre alam natin na kayang-kaya na niyang pagkampyonin yan, dahil di hamak naman na mas magaling din siyang coach kaysa kay Coach George Gallant. Pero itong SMB, nag-iisip-isip din sila ngayon, dahil as of now, kaka-champion lang rin naman nila last season sa Commissioner's Cup, ngayong All-Filipino Cup. Baka nga pag hindi na sila nag-champion ngayong All-Filipino, baka sasabihin din talaga nila na aasa lang talaga sa import ito pong si Coach George Gallant. Kaya nga ito pong si Coach Tab ay ito ang bibigyan nila ng magandang offer mga kabrod. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, dahil ba uma-absent si Coach Tab Baldwin, ino-offera na ba ito ng ibang bansa or ng PBA? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Sinabi na rin natin to sa mga reports, pero ito na nga, recently lang naidagdag ng FB page ng reports din natin mga bros na ito pong si William Navarro ay offeran niya at gusto ngang ma-acquire ito pong 6'6" shooting guard or small forward ng Northport Batampier. Dahil yun nga, sabi na kasi nga nasa Northport Batampier ito pong si William Navarro, madali lang itong kunin ng Barangay Negros San Miguel. Sabi nga nila, ito pong Batampier, dapat ang pangalan na ito Northport San Miguel, dahil yung lineup na ito, halos lahat ng nandito ay yung mga pinagtititrade nila sa Northport, dahil palagi nilang Kanye
negotiation ang Northport Batam, pero pagbibigyan lang nila yan under the table, ay talagang tatanggapin at kakagatin nila yung offer. Kung mapapansin nyo, saan ba galing si Jamie Malonzo? Saan ba galing si Stan Hardinger? Si Stanley Pringle? Diba mga brods, sa Northport Batampier at yung mga players dyan ng Northport ay galing din sa Ginebra. Kaya nga madali na lang itong ma-negotiate ng Ginebra if ever magustuhan nila si William Navarro. Pero ngayon ayon din sa mga reports natin ay nagugustuhan na nila dahil itong si William Navarro kakagaling lang din sa injury at ngayong healthy na siya sa Northport at ang ganda ng pinapakita niya ngayong All-Filipino Cup ay nagka-interest na ulit sila dito mga kabrods. Biruin nyo 6'6 shooting guard dito sa PBA ay malaki-laki na talaga mga kabrods. Bali-balita nga gusto rin nilang i-acquire si Xavier Lucero. So malaki talaga ang potential ng mga dalawang players na yon na nabanggit natin at yun nga ang gustong isunod ng Ginebra. So ito pong si William Navarro mga bros, grabe rin naman kasi ang potential nito. Bata-batang player pa. Hindi nga lang ito natuloy, diba? Sa overseas. Dahil nagkaroon siya ng mga conflict sa mga papers niya. Dahil may contract pa siya dito sa PBA like ganito sa Northport Batampier. At yun nga, baka nga daw inipit siya ng PBA para hindi makapunta sa Japan. Or sabi nga nila, iniipit ito ng Ginebra. Or o-offeran ito talaga dapat ng Ginebra para hindi na ito mapunta ng Japan B-League mga kabrods or ng mga Taiwan or kahit anong liga na offers sa kanya. At yun nga sa Ginebra naman, marami na talaga silang sinasabi na gusto talaga ng Ginebra ng mga shooting guards. Pero alam naman natin ang Ginebra maganda na talagang line-up nito. Kaso nga lang may back injury rin. Ito pong si Scotty or dun din sa knee injury niya. Pero as of now, kailangan kasi ngayon ng Ginebra ng isang point guard habang wala si Scotty Thompson. Pero kahit naman wala si Scotty nakakapanalo, bakit mga brods? Dahil ito mong mga shooters rin ng Ginebra ay kumakana pa rin like John Pinto, Jamie Malonzo, Stanley Pringle. Pero yun nga, may edad-edad na rin. Ito pong sina Tenorio and Pringle, kaya kailangan din nila ng shooting guard na kayang kumana rin. So ito pong si William Navarro, mapa-defense, mapa-offense. Malaking bagay ito mga brods. Bruin mo, 6'6 din kasi ang height na ito. Maganda rin sa depensa. Pwede mong gawing wingman, shooting guard, or small forward. Sa Ginebra kasi ngayon sa All-Filipino Cup, gusto rin nilang bumawi sa SMB sa pagka-sweep nila sa SMB last season mga bro. Sa Commissioner's Cup ay talagang gustong makabawi ni na Coach Tim Cone dyan. So gusto rin niya yung mga ganitong shooting guard na matatangkad like William Navarro na magiging additional din sa kanilang lineup. Dahil syempre, kakagaling lang din natin sa All-Star sa Bacolod. Kaya ine-expect na rin natin yung mga tradings na this week or next week. Sabi nga rin ni Mr. Snow Badwa mga kabrods. So ikaw mga brods ito sa tingin nyo ba? Ito pong si William Navarro. Dapat na bang i-acquire ito ng Ginebra or baka maunahan pa sila ng iba? Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out.